Hello. Welcome sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi kag sa sining tion makabyanan magapadayon kita sa aton nga pagtuon sa sini nga semana, no? Sang aton nga Sabbath School lesson review, no? So ari na kita sa lesson 8, no, sa sini nga una nga quarter sa sini nga tuig, no? Sa pagtuon na, no, sa pagsugod sa pagtuon sang Book of Colossus, no, kay sa nagligad ang aton nga ginatunan amo ang Book of Philippos, no? Philippians. Kag dito nakita naton kung ano ang ginsaysay ni Pablo sang siya nagatuo siya naghatag sang mensahe sa taga Pilipos. Karon mga kabyanan, bisan pa nga si Pablo mga kabyanan wala nakalabot sa sining lugar nga Colossus mga kabyanan. Sa gihapon nagpalabot si Pablo sang iya nga mensahe, no? Kag ang iya nga mensahe gina-introduce niya diri ang pagkalabaw ni Jesus Christ sa tanan, no? So ang title sang aton nga pagatun-an amo ini ang Preeminence of Christ, mong ginasiling pagkalabaw ni Kristo, no? So before ang tanan mga kabyanan, para nga updan kita sang aton nga pagtuon, no? Pangayoon naton ang Holy Spirit nga magagiya sa aton, no? Magatudlo, no, sang kaungdan sining aton nga pagtuon. Kabay pang updan kita sang Ginoo. So mga muyo kita mga kabyanan. Ginoong Dios, sa sining nga tion nagadangop kami, nagapasalamat kami sa sining nga tion. Nga kami Ginoo nagatuon sining imo nga pulong sang kabuhi nga ko sa diin Ginoo. Ini nga mga pulong Ginoo amo makahatag laygay sa amon, makapahibalo sa amon, kag kami Ginoo magaalagad tubtob sa imong ikaduha nga pagkari. Patawara kami Ginoo sang amon sala. Ini ginaampo namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so padayon kita sa aton nga pagtuon, no, sa sini nga semana. Pagkalabaw ni Kristo, no? Kung aton pagabasahon makabyanan sa aton nga pagtuon, no? Ang aton nga memory text, no? Ihatag lang naton ina kay Sister Hazel sa pagbasa sining memory text nga aton nga pagatunan sa buong semana. Pero before sining introduction naton sa aton nga pagtuon, gusto ko basahon ini ang Colossians chapter 1, no? 1 verse 15, no? Hasta ini sa 20, no? Ang hambal diri mga kabyanan, si Kristo amo ang kaanggid sang indi makita nga Dios, no? Kag siya man ang makagahom sa tanan, no? Kay paagi sa iya, para sa iya ginhimo sang Dios ang tanan nga butang sa langit kag sa duta. Hindi lang ang makita, kundi pati man ang hindi makita. Pariho sa bisan ano nga mga espiritu nga may otoridad o kon may gahom nga mga espiritu nga nagapangulo sa o kon nagahari, no? So diri lang anay kita ko to makabyanan sa atong pagbasa. Makita naton diri nga si Kristo kaanggid sang si Kristo amugid ang kaanggid sang hindi makita nga Dios, no? Di makita naton da makabyanan nga kung makita naton, no, si Kristo amo man ina ang dagway or kahimtangan sang amay, no? Amo inang ang aton nga ginatun-an sa sini nga semana. Kag dira makita naton nga naga-exist na si Jesus Christ sa sini nga pagtuon, no? Kag makita naton ang pagkalabaw ni Kristo sa sini nga pagtuon. Kay kun aton pagabasahon mga kabyanan ang Genesis chapter 1 verse 26 to 7, makita naton da nga ang Ginoo gintuga man sa Dios ang tawo, suno sa iya dagway kag suno man sa iya nga kinaiya. Kaangay man ni Jesus Christ nga kaanggid sang Dios, no, nga hindi makita nga Dios. So amo ini mga kabyanan nga si Kristo labaw sa tanan tungod kay ang iya nga kahimtangan kung aton pagabalikan ang creation mga kabyanan, kaupod siya sa pagtuga sang tanan, no? Ti amo ina nga masiling naton nga labaw si Kristo sa tanan tungod nga mismo siya gintuga ang kalibutan tungod sa iya kag paagi sa iya kag kun wala sa iya hindi ini natuga. Muna nga mas labaw gid siya sa aton diri. Muna nga pag-abot ni Jesus Christ diri bala mga kabyanan diri sa aton diri sa duta, no, sang
gintubos siya kita kag ginlansang sa sakros. Makita naton dira mga kabyanan nga biskan labaw siya, no, dira sa chapter 2 sang aton nga pagatunan, ginubaya da ang iya nga pagka katupong sa Dios kag nagpuyo upod sa aton. Pero bisan sa gihapon makita naton nga ginuba niya ang iya nga pagka tupong sa Dios o bilang isa ka Dios. Makita naton diri nga siya gihapon masiling naton nga labaw sa tanan sa gihapon. Na yatag naton si Rizal Lobo. Thank you. The preeminence of Christ, ang iya nga pagkalabaw sa tanan. Ang aton memory text makit-an sa may Colossians chapter 1, 15 to 17 nga nagasiling, si Kristo amugid ang kaangay sang indi makita nga Dios, kag siya ang makagagahom sa tanan. Kay paagi sa iya kag para sa iya ginhimo sang Dios ang tanan nga butang sa langit kag sa duta. Indi lang ang makita, kundi pati man ang mga indi makita. Pareho sa bisan ano nga mga espiritu nga may otoridad o kon may gahom, mga espiritu nga nagapangulo o kon nagahari. So amo na. So amo na siya nga ang preeminence ni Jesus Christ. Bangod Brother Donald ang aton nga pagtuon, ini siya ginapamatud-an, gina-explikar sa aton bilang mga hintil nga nagbaton sang mensahe gikan halin sa mga Hudyo nga si Kristo matuod nga Dios. Kag ang existence niya ginasaysay gid ginaisa-isa ni Pablo eksplikar sa mga hintil. Bangod gani nga may mga tawo man nga wala nagbaton kag indi gid magpati sa kay Kristo. So ari karon diri sa Biblia gina-eksplikar sa aton nga si Kristo amo ang representative sang amay nga ginpadala diri sa kalibutan agod nga kita nga mga tawo makakilala sa amay. Kag kita nga mga tawo luwason ipahayag sa aton ang gugma sang amay. So ari di kita sa may lesson 8 na kita ang aton nga tun-an subong sugod kita sa Book of Colossus. Kay ang nagliligad Book of Ephesians ato apang may mga part dito nga natandog man ini Brother Donald ang Book of Colossus sa may lesson 2 kag lesson 1 kag lesson 2 sang si Pablo nagpangamuyo sang nag-abot ang balita sa kay Pablo nga paagi sa kay Epapras ang mga taga Colossus na convert, no, nagtuo sila sa kay Jesus Christ paagi sa pagpangwalin ni Epapras. So nagpangamuyo gid nalipay si Pablo nga bisan wala siya dito nakaabot apang ang tumuluon ni Kristo nagtubo dito. So amo na kag ambal diri sa may Colossians chapter 1 verse 9 hasta sa 12 ambal diri. Gani halin sang pagkabati namon parte sa inyo, pirmi kami nagapangamuyo para sa inyo, nagapakitluoy kami sa Dios nga hatagan kamo sang espiritu sang tanan nga kaalam kag pag-intindi agud may baluan ninyo sing bug-os kon ano ang iya kabubuton para sa inyo paagi sini magakabuhi kamo nga maluyagan sang Ginoo nga maghahatag sing kalipay sa iya kag mahimo man ninyo pirmi ang maayo kag madugangan pagid ang inyo hibalo parte sa Dios. Kay paligunon kamo sang Dios paagi sa iya makatilingala nga gahom. Agod nga bisan ano ang matabo, makaantos kamo nga may kalipay, kag makapasalamat kamo sa amay tungod nga ginhimo niya kamo nga takos sa pagbaton sang palanoblion nga para sa iya mga katawhan. Ang palanoblion nga ara sa ginharian sang kasanag
So amo na nga ang pangabay ni Pablo para sa mga kulusas nga magkabuhi sila sang Dios nun nga pagkabuhi. Magasunod sila sa mga pagsulundan kag pagpanudlo ni Kristo. Ang baldira sa may verse 12 nga magpasalamat kamo sa Amay. Sa ano ina nga rason nga magpasalamat sa Amay? Tungod ginhimo niya kita nga takos sa pagbaton sang palanublion sang nakasala na ya ang tawo, Brother Donald. Nahulog na sa sala ang tawo, nadula na ya ang ilaya nga kinamatarong sa ginarian sang Ginoo. Parehas bala sang natabo didto sa langit sang nag-rebelde si Satanas, si Lucifer sa langit. Ginpagwa sila didto ya sa langit. Wala na gid ina sila ya sang kinamatarong sa pag-ambit sang kung anuman nga kaayuhan sa ginarian sang Dios. Amuman ina ang kahilimabawa sang natabo sa aton sang nahulog kita sang sasala. Di ba la? Sang nakahulog ang tawo sa sala. Si iba kag ay si Adan ginpagwa man didto sa Garden of Eden. Amo ni dayon nadula ang himaya sang Ginoo sa tawo. Wala na ya sang covering bala sang glory. Hindi na makit-an kag ang mga tawo ang pagpanudlo ni Satanas amo karon ang circulate kag nahibaluan sang tawo. Amo na nga pasalamatan nga balis ni Pablo, pasalamati gid ninyo ang Amay. No? Bangod nga iya kamo nga ginkuha sa madulom. No, kay kung madulom bala Brother Donald sa at kung hindi kapaya kung wala kapaya kay Kristo, wala kapaya gaalagad. No, abi mo insakto ang imo kabuhi. Pero ginatudluan kita ni Satanas nga hindi magkilala sa Ginoo, magrebelde kita sa Ginoo, maghimo kita mga sala, mapalayo kita sa Ginoo. Sige, tudluan ka magbutig, tudluan ka nga magtanan nga malain. Matudluan magbato, magpalaaway, magpalaakig na amo ina ang kahimtangan sang tawo. Apang paagi sa gugma sang Amay, paagi sa kay Kristo, sa pagkalabaw ni Kristo, kita nga mga tawo na hatagan liwat, gintubos kita ni Kristo, kag nahatagan liwat kita sang kahigayunan sa pag-ambit sang tanan nga pagpakamaayo sa ginharian sang Dios bangod kita nagtuo sa kay Hesus Kristo. Ibalik ko sa imo. Okay, so excuse me. Ang pagkalabaw ni Kristo. Makita natin dira sa creation pa lang. Sang ginsambit diri sa Colossus chapter 1, no? Verse 15 to 17. Makita natin nga labaw si Kristo. Tungod nga ang mga gintuga, no? Sang gintuga ang kalibutan, no? Wala pa ya matuga bisan pini mga anghel, no? Ang baldira ni Pablo. Wala pa ya matuga ini mga espiritu nga may gahom nang ginatawag ina nga anghel, no? Kag ining mga tawo nga ginpangtuga, kag ining mga tanom kag kun ano pagid nga mga ara sa babaw sa langit, sa duta, sa idalom sa duta, nag-exist na si Jesus Christ, no? Kag gintuga ina tungod sa iya. Ti under sa iya ini tanan pati mga anghel, no? Muna nga wala gid sang makatupong sa iya otoridad nga ginhatag sang Amay. Sang Amay. Tungod kay siya na una sa tanan, muna gani nga ginatawag siya nga Alpha kag Omega. Siya ang gisuguran, siya man ang katapusan. Wala sang gisuguran, wala sang magit katapusan. Ti amo ina nga masling naton nga ang aton nga pagtuon preeminence gid si Jesus Christ. Wala ba gid siya sa tanan? Kay before gintuga inin tanan nga mga kabuhi dito sa langit kag diri sa duta, nag-exist na siya. Muna ginatawag sa ako ang Alpha kag Omega. No? Ang title nga ina nag-refer sa iya, but siningon, ginatawag siya nga mas labaw sa tanan. Wala na sa makalabaw sa iya. Under sa iya supervision ang tanan nga nagakalatabo. Muna nga sa nahulog sa sala at tambal mo kagina nahulog sa sala at tawon.
na-realize ang tao nga sila nakasala. Nga nakabatyag na sila sa kahuya. No? Basta po nakabatyag na gimatos sila gutom dayon after pila ka oras. No? Pag nakabatyag na to sila kakapoy, dito pa lang sa sulod sa hardin sa Eden, nabatyagan na nila, inakay tungod na nahulog sila sa sala. Pero tungod sining Kristo nga malabaw sa tanan, ang plano sa kaluwasan ginhimo niya. Una ang ginhimo sang Ginoo, no, gintabunan niya ang lawas nga hublas ni iba kang niadan niya atong ginikanan. Gintabunan niya ina, nagpatay siya sa karnero na simbolo sang iyang pagahimuon diri sa duta nga siya ang ulihing nga halad. Si Pablo ang nagsulat sining sang Kolosas, si Pablo man ang nagsulat sang Hebreo nga ining pagpatay sang sapat nagasimbolo ina sang iyaman nga kamatayon muna nga nagpangsyon dayon, nagsugo dayon ang salvation, plan of salvation dito. Kay tungod kay wala pa yan nahulog sa sala ang tao, may ara niya opsyon ang Dios sang kaluwasan. Muna nga labaw gisaya, wala pa ya tanan ini nagakalatabo ang atong diri nagakatabo sa atong kalibutan. Ang Dios nakahibalo na sini sang aton nga kaimtangan kag sang aton padulungan, Sister Risa. So mo kita diri sa Okay, so padayon kita no. Padayon kita diri sa Sunday nato nga pagtuon. Image of the invisible God. Ari na no. Dagway sang hindi makita nga Dios. Si Jesus Christ amo ang dagway sang hindi makita nga Dios. Oto ka ginaging basa naton sa chapter 1 sa Colossus, chapter 1 verse 15 to 20. Nga si Kristo siya ang dagway sang hindi makita nga Dios. Kagintuga ang tanan tungod sa iya na ti amo ina makabiyanan kay kung bisan maglantaw gani kita sa espiyo gani kung kisa ining flat nga espiyo bla maglantaw kada makita mo imo itsura kag hindi lang imo itsura makita kundi ang ibang nga dimension sang area sang lugar makita mo ang kaangay ning aton nga ato bang espiyo hindi lang imo itsura kundi ang isa ka dimension pagit sang isa ka part makita mo pero ini nga parte sang larawan masiling naton nga hindi ni siya amo ang may kabuhi nga larawan no masiling naton siya nga daw wala siya sang kabuhi nga larawan hindi kaangay sang larawan nga ginapaanggid sang Ginoo dito sa pagtugay niya sa kaibakagdan dito sa chapter 1 verse 1 chapter 1 verse 25 to 26 nga gintuga sang Dios ang tawo suno sa iya dagway kag ang gintugan niya nga tawo nga suno siya dagway may kabuhi. Masiling naton nga kwansa nang masiling naton nga matuod gid nga kaangay gid naton ang Dios kay may ara kita nga kinaiya. Masiling naton nga masiling kita nga buhi kita tungod kay may ara kita nga nabatyagan, no? May feeling kita ya, no? Lain sining makita na naton itsura ta sa espiyo, wala ya feeling ining ato nakita. Pero ining pagpaduga nga dagway nga kaangay sa Dios, makita naton na sila nga exist gid ang life, masiling naton. Ti amo niya ang matuod nga dagway nga hindi makita, si Jesus Christ amo man ang dagway nga hindi makita sa Dios. Kung ano ang karakter ni Jesus Christ, amo man ang karakter sa Amay. Kag kung ano ang ginahambal ni Jesus Christ, amo man ang ginahambal sa Amay. So, connect gihapon ang ginasiling naton nga dagway nga hindi makita. Kaangay man sa aton, gituga kita sa Dios. May kinaiya kita nga kaangay sa Dios. Ang tao may gumaon man kag, no? Ang tao may ara nga masiling ka nga kaalam. Ang Dios may mga kamot. Ang tao may kamot. Ang tao may baba. Ang Dios may baba. Diri naton makita nga ang Ginoo nag-reflect sa aton man itsura. Galing naguba ini suno sa imo tong ginahambal, naguba ini sa nahulog sa sala ang tao. Instead nga nagagba sa aton sa baba naton ining mga maayo nga mga butang tungod sa sala, nagagwa man ang mga malain. Ano nga ganing gusto sang Ginoo tani? Ang mahibaluan niya dito sa panahon ni iba kang niyadan. Maayo lang yan. Hindi iya ang gusto sang Ginoo nga hindi iya ang magagwa sa baba sang tao or ang reaction or ang batasan sa tao opposite sa iya nga creation. Kay amo ini kay suno kay dagway kita, kadagway kita sang
Diyos nga hindi man makita, no? Kadagway kita ni Kristo, no? Ti amo ini ang masling naton nga looks sang Diyos sa aton. Nga ang Diyos gali may kamot, may bakbak, no? May ilong, may dalunggan, no? Kag may tiil, no? Makita naton kag ang Diyos may higugmaon. Kaya may ang tao may feeling nga may higugmaon, ang tao may feeling man nga maluluyon, no? Amo gini Diyos muna kani nga tuburan sa kaluoy ang Diyos. Kaya amo ini ang karakter sa Diyos. Ang aton dagway kaangay sang hindi makita nga Diyos. Amo man si Kristo sa iya nga kahimtangan diri. Sang diri sa saduta ginlaragway ni Jesus Christ kung ano ang Diyos kamahigugmaon, kag kung ano ang Diyos magtatap sa iya katawan. Muna nga si Kristo amo ang image of the invisible God, kag kita man amo man ang image sa invisible God. Tungod kay gintuga kita suno sa dagway sa Diyos. Kung wala lang kita tani mahulog sa sala. Kung ano ang karakter ni Jesus Christ, amo man na tani ang atong karakter. Matarong, himpit, nga wala sa kasawayan, Sister Lisa. Okay, thank you. So, dito kagaina to sa may example ni mo, Brother Donald, nga kung maglantaw kita sa picture, daw, o ang nga pihak nga bahin, daw hindi naton makitaan, bangod nga flat lang ini. Mas labaw nga makita naton ang kabugusan sang laragway, sang isa ka imahe, kung iukit ba lang, obrahon siya nga nga parang rebulto, no? Na amo na siya. So medyo makuanan mo gid ang forma o image sang isa ka larawan amo na. Pero sa gihapon, Brother Donald, may ara sang kakulangan. O may ara sang kakulangan nga man. Di kay okay naman tani. Naporma naman tani dao, makilan-an naman tani naton ni siya sang bugos, pero ti kay may kulang. Wala gahulag, wala ga ginhawa, no? Wala man siya way sa panghuna-huna. Gani nga may kakulangan. Hambal diri sa may Colosas, Brother Donald, Colosas 1 verse 15, hambal diri, si Kristo amugid ang kaangay sang indi makita nga Dios, kag siya ang makagagahom sa tanan. Na so diri pag abot ni Jesus Christ diri sa kalibutan, diri karon kag gin-introduce kun ano gid ang ining image and likeness of God bala nga ginatawag amo nang aton nga Sunday hambal image of the invisible God. Diri kag pag-abot ni Jesus Christ diri sa kalibutan, gin-introduce ni Jesus Christ, ginpakilala kung ano gid bala ang kinaiya, anong kahimtangan sang invisible God. Ang invisible God para sa aton, amo ina ang amay, no, nga wala pa naton makitaan. Apang si Jesus Christ nakitaan sang tawo kag nag-upod sa tawo. Nga, sambal diri sa may Genesis chapter 1 verse 26 kag 27, diri kag ang Ginoo nagtuga sang tawo. 26-27 basahon ko ini. Ari, dayon nagsiling ang Dios, mahimo kita sang tawo nga kaanggid sa aton, o kana anggid gid ang pagtuga sa aton, kaanggid man sang Ginoo, magagahom sila sa tanan nga klase sang mga sapat, ang nagalangoy, ang nagalupad, kag ang nagalakat, kag nagakalamang. Gani gintugas ang Dios ang tawo, lalaki kag babayi, nga kaanggid sa iya. Kita mo na ang kinaiya nga gin-invest ang Ginoo sa tawo. No, ginhimo niya ang tawo suno sa iya nga image gid. Kag anong giiya gid? Magagahom man sila sa tanan nga klase sa gin-create sang Ginoo. Pero ina nga mga kinaiya nadula ina siya na kita kaangay gid sang kinaiya tani man sang Ginoo. Pero lang ugaling nga bangod kita nga mga tawo nahulog sa sala. Sang nahulog kita sa sala, nadula ang likeness naton sa aton nga Ginoo.
bisan pagani ang aton image, Brother Donald, nagka-defect ini. Hindi na kitaya as perfect nga sa aton glantawa, may mga gagmay sa aton, may mga piang na sa aton, may mga bulak sa aton, may mga defect na niya. Mo may ara man mga tawo subong nga mga matag-as pa sila. Pero may mga tawo man niya mga gagmay na gid sila. No, hindi na nadula na gid ang aton nga ining image and likeness naton sa Ginoo tungod nga kita nga mga tawo nahulog sa sala. Tungod sina hindi na naton balaya nga mahuna-hunaan kung ano gid ya bala ang aton dapat nga kahimtangan kung wala gid ya ang sala, no? Malayo na kitaya sa huna-huna sang aton nga amay sa langit. Apang si Jesus Christ diri sa may John chapter 14 verse 9, no? Kay kun kita malang mga tawo ang magnilantawanay, hindi gid naton sa aton kada isa, hindi gid naton maaninag kung ano gid ang matuod nga image sang Ginoo nga nagtuga sa aton. Kung kita lang ang magnilantawanay, apang si Jesus Christ sa may John 14 verse 9 nagsiling siya, ang nakakita sa akon, nakakita man sa amay. So na ang eksakto pagid siya nga image and likeness sang Ginoo sang amay, ara paya sa kay Jesus. No, ara kay Jesus. Amo na nga kinahanglan makilan-an naton si Jesus. Agud mamagtuo kita kay Jesus Christ, agud nga ang aton nga mga kinaiya nga kaangay dapat sa aton nga Dios ma-restore ato, Brother Donald. Ining Hebrews chapter 1 verse 3 ang baldiri. Sa iya mismo makita ang gahom sang Dios nga nagsilak kag kun ano ang Dios amo man siya amo ang nagabuot sang tanan nga butang sa bug-os nga kalibutan paagi sa iya makagagahom nga pulong pagkatapos nga nalimpyuhan niya kita sa aton mga sala. Nagpungko siya sa tuo sang magagagahom nga Dios didto sa langit. Amo ning pagkamol niya ay preeminence si Jesus Christ. Labaw siya sa tanan, no? Labaw gid siya sa tanan pagkatapos nga nagpakatawo siya diri sa kalibutan, gin-present niya sa aton nga mga tawo kung ano gid bala ang ginatawag nga Dios, Brother Donald. Kag kung paano nga kita nga mga tawo nga anay nga gintuga kaangay nila kag kaupod gid nila dapat. Kag ginpakita gid diri ni Jesus Christ. Gintubos kita. Buot silingon ginpatawad ang aton mga sala na. Pagkatapos ato na-restore ang aton maayo nga relasyon sa amay, si Jesus Christ nagbalik sa langit. Bangod gani nga si Jesus Christ naga-exist ang balmo kagaina, Alpha and Omega, from beginning to end. Wala siya sang ginsuguran, wala siya sang katapusan. Amo na siya, Brother Donald, ngambal mo kagaina, ginambal mo pa to kay na sa imong introduction nga ginubalag ni Jesus ang iya nga pagka Dios ang nagpakatawo sa diri tama. Kay pagbalik niya si didto, Brother Donald, sa langit, suno diri sa Hebreo chapter 1 verse 3 nga ini, nagpungko sa liwat didto sa trono. No? Sa trono iya trono dito sa langit ginbalikan niya. Balikan ni Simon. Okay, so amo ina no ang aton nga Sunday no. Dagway nga hindi makita, no. Kaya mo na ang siguro kung wala kita nakasala, kita man ang nag-represent sa dagway sa Dios. Amo kita yung pinaka-unique na tinuga, no? Sa tanan nga mga tinuga sa Ginoo, wala sang kadagway ang Dios nga gituga luwa sa aton. Muna nga bisan diin kita, didto man ang Dios mo, bali bisan diin ako, didto man kamo. Sa balay sa ako na may madamong hunod. Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon. Kay kung diin ako didto kamo, kay ang tinutuyo sa Dios nga sa aton magupod kay tungod kay kadagway naton siya.
Kita man ang hindi lang si Jesus Christ amo ang image of the invisible God. Kung kita wala nakasala, nahulog sa sala, isa man ta sa nagarepresent sa amay. Ngay ang aton karakter perfect, wala kita sa kasawayan, nag-abot lang ining kasawayan tungod nahulog sa sala ang tao. Muna nga sa aton nga lesson, sa aton nga pagtuon, si Jesus Christ lang subong amo ang may title nga kaangay sini, no? Nga siya amo ang image sa invisible God. Wala na sang iban, hindi na kita takos. No? Tungod kay si Jesus Christ, amo alang ang wala nakasala. Pero kung wala lang kita nahulog sa sala ng atong ginikanan, isa man kita sa nag-represent sa dagway sa Diyos. Kay mismo ang Genesis chapter 1, verse 25-26, suno sa pulong sa Diyos, ginhimo sa Diyos ang tao suno sa iya dagway kag kinaiya. Perfect tani kita mo. Yan inahulog lang gid sa sala. Amo lang kita ang problema. Kaangay ni Kwan, kaangay sa panahon ni Adan, no, sa nag-iedad siya sang 130 years, no. Diri sa chapter 5 sa Genesis Makabiyanan, verse 3, no. Nga nagbata siya sang isa kaliwat ka lalaki. Kaya pala mo na atong si Abel to sa panahon ni Iba kag ni Adan niya atong ginikanan. Si Abel to amo atong maayo nga kamukha ni Adan. Kumbaga sa pag junior ako sa aton pa nga panahon. May araya nga junior dayon. Oh, gina junior dayon kay bala mo may araya bata yang photocopy gid ang amay mo. Photocopy gid ang nanay. O photocopy gid ang tatay mo na. Tinadula to si Cain. Pag-edad ni Adan sang 130 ka tuig ang iya edad, no. Kag dra sa Genesis chapter 5 verse 3. Nga nag-anak siya sa liwat nga isa ka lalaki nga amo si Seth. Nga kadagway gid niya. Di ko maghambal ka kadagway, parehas kinaya itsura, parehas batasan. May araya bata nga kung ano yung batasan sang ginikanan, amo man na yung batasan mo. Kung mabuot ang ginikanan, mabuot mo sa malagnay man. Muna nga kadagway gid niya. No? Si Seth, kadagway gid si Adan. No? Kung ano ang karakter ni Adan, hindi lang sa physical nga luksa, hindi lang sa physical, kundi sa batasan sa kinaiya. Kung ano ang batasan ni Adan, amo man ang binatasan ni Seth, no? Kag amo man na sa aton subong, kung wala kita kasala, wala nahulog sa sala sa iba kasi Adan, kung anong kinabatasan sa Dios, amo man aton. Pero galing kay paghambal sa Ginoo nga hindi ka mo magkaon sining prutas nga ini nga sa pagkilala sa maayo kag malain, kay ang gusto ta ni isang Dios ang mabalaan sa tao ang maayo lang. Ay karon kay nagkaon, naghimo nakabalo sila sa paghimo malain. Nadula ang dagway sa Dios sa aton. Nadula ang himaya. Tamo ano natabo sa ila? Nahublas sila kag. Gintry nila nga tabunan nila ilawas, pero hindi pwede tabunan mo imulawas. Ang makatabon naging si Kristo. Di nagkuha si Kristo sa daon sa higera para itabon sa lawas ng iba kag niya temporary. Sang ulihi nagpatay ang Dios sa isa ka sapat para itabon dito sa ilang lawas. Hindi kita makatabon sa aton dagway, sa aton presensya sa Dios. Tungod hublas na kita, wala na kita. Pero sang gintabunan sang Dios si Iba kag si Adan sa panit sang karnero. Karnero ato, no? Sang panit sang karnero dito nakita nila ilalawas ang ila pagkahublas sa dula. Amo man ang pagluwas sa aton. Ining kasala naton, hindi kita makahimok pagkamatarong kung hindi sa kay Kristo. Gani ang tanan nagarelay kay Kristo, muna ka si Kristo, amo ang image ng invisible God, Sister Rizal. Okay, thank you. So, diri Brother Donald, hambal diri sa may Matthew. Masaho pa ni may Matthew diri. Matthew chapter 11 verse 27. Pagkatapos sadto, nagsiling si Jesus sa mga tawo, ang tanan nga butang gintugyan sa akon sang akon amay. Ang amay lang ang nakakilala sa akon nga iya anak. Kag ang nakilala sa amay, ako lang nga iya anak, kag ang mga tawo nga buot ko nga ipakilala sa amay. So amo ina siya nga mga kauturan, makaabyanan namon dira nga kasubaybay sa nga programa nga makilalaan lang gali naton Brother Donald ang amay paagi sa kay Kristo. Kung kilalahon man naton si Jesus Christ bilang aton Dios, tigugmaon naton siya kay iya kita ginigugma sang una, makilan-an man naton ang amay.
kag ang mga amo na nga ang tawo may ara na tayo kilala na namon ang may pari ka bangod sa kay Jesus Christ, no? Balgani dira sa may ano ni ng John chapter 1. John chapter 1 verse 1 ang baldire. Sang una pangadaan ara na ang ginatawag nga pulong. Ang pulong kaupod na sang Dios kag ang pulong mismo Dios, no? Sang una anay wala pa kay si Jesus Christ lately naga upod na yan, damo na yan sang istorya ang Israel upod sang Ginoo, then later on si Jesus nag-abot sa sininga kalibutan. So sadtuway pa na yakin na kuan kay puro ginasugid lang ina siya sadtuuna ginatawag siya nga pulong. Pero sang ulihi nagpakatawo gid ang ina nga pulong kag nagupod sa mga tawo na kag diragin pakilala nga ina siya Dios na siya mismo, no? Kag ang Dios pulong mismo kag Dios amo na ang ginahambal dira kag sa may verse 2 halin paggid sang una ang pulong kaupod na sang Dios, oh gani nga hindi naton pagbutangan ang aton hunahuna sinang mga idea balang nga si Kristo manubo sa amay ano pa nga kinaya tawo lang si Kristo. Hindi naton pagbutangan sang amo ina nga klase nga mga huna-huna ang aton nga mga ang idea bala ang aton nga mga panghuna-huna. Tugutan naton nga ang balaan nga espiritu sang Dios ang magagiya sa aton sa paghangop sang pag-eksplikar diri sa Biblia. Agud niya mahangpan naton ini kag makilan-an naton ang aton ginakilala nga amay. Verse 14. Ang baliri, ang ginatawag nga pulong nagpakatawo kag nakikipag-upod diri sa aton. Nakita namon ang iya kadungganan bilang bugtong nga anak sang amay. Maluluyon gid siya kag puro kamatuoran ang iya nga ginasugid. So amo na siya si John nagpamatuod gid sini bangod sang ila nga pag inupod-upod sa kay Jesus Christ nakit-an kag nasaksihan gid nila nga si Jesus Christ Dios ang pagkamagagahom bala ni Jesus Christ sang nagsaka ni si Jesus Christ sa bukid upod ini si John, si Pedro, no? Dito kag nakit-an nila ang glory gid ni Jesus Christ, no? Nakit-an gid nila ang glory ni Jesus gani nga makahambal gid si John nga si Jesus Christ amo ang bugtong nga anak sang amay. Sa may verse 18 ang diri wala gid sing bisan sin-o nga tawo nga nakakita sa Dios nga amay pero ginpakilala siya sa aton sang bugtong nga anak nga Dios nga kaupod pirmi sang amay. So amo na siya nga paagi sa kay Jesus Christ may ara kita sang ihibalo nakilan-an naton ang Dios amay. Sa mga Israel wala sila sini nakahangop. Ang ilang nga paghangop ining paghinambal nga Dios amo ini ang Dios amay. Gani nga sang abot si Jesus Christ diri sa kalibutan, hindi nila maabot pinsaron. Bangod nga may ara na nga daan sila ya, konklusyon bala sa ilaya nga nahibaluan, wala nila naintindihan nga may anak ang Dios, nga amo ini si Kristo. Kay ang ila lang nga ginakilala amo ang Dios amay. Amo to gani nga pag-abot ni Jesus Christ sa sininga kalibutan, wala sila nagbaton sa kay Jesus as the Son of God. Kay amo na nga hindi nila ma-recognize bangod gani nga ang gina-expect nila Brother Donald nga siyempre Dios, no? Kung kunsad gid man ang Dios diri sa kalibutan, ang gina-expectar sa mga tawo nga magkagagahom gid ang ilang nga makit-an. Pero karon ang nakit-an nila isa ka bata nga ginbata sa isa ka pasungan, no? So amoy na siya. Ining ginambal bala diri Brother Donald nga I am
ang pagpakilala ni Jesus Christ sa kay Moses sang una gid nga nag-meet si Jesus, nagpakita ang Dios kay Moses sa bukid sang Horeb. Ginhambal sang Ginoo sa iya nga ang iya nga ngalan nga I am that I am who I am, no? Hambal dira. Ina nga mga I am nga ina, Brother Donald, referring gyapon sa kay Jesus Christ, no? Ang bali Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Buot silingon nga si Jesus Christ amo ang nagatugas sang kabuhi. Amo ang ginahalinan sang kabuhi. So ano pa gidira ang ginahambal dira? Ambal niya, I and my Father are one. Isa lang kami. Gani nga pagpakilala ni Jesus Christ, kung makilala ninyo ako, makilanan ninyo ang Amay. Okay? So amoy na mga kauturan nga si Jesus Christ amo ini ang ambal pagani dira, I am the bread of life. Siya gid ang nagahatag sang kabuhi. No? Kag amo ina nga siya man ang resurrection. No? Siya man ang resurrection. Siya amo ang naga-restore sang nadula nga ato ang kamatayon kag resurrection ni Jesus. Restoration ato naton nga mapabalik ang maayo nga relasyon, ma-unite liwat, maisa liwat sang Ginoo ang iya nga creature didto sa langit kag sa duta paagi sa kay Kristo. Balik ko si mo. Okay, so Monday, firstborn over all creation. Panganay sang tanan gintuga. Amo nang iyan naman ni gyapon title naman ni gyapon ni Jesus Christ. Kay ining sa New Testament bala ining word nga firstborn o kon bigatin son, nag-refer gid niya kay Jesus Christ. Wala na sa iba nga gina-reference ni, no? Hindi si Jesus Christ, no? So gusto sang Dios nga kay tungod siya ang panganay, no? Gusto niya nga ang iyang mga katawhan o ni mga tao nga nahulog sa sala. Gusto niya labuton. No? Ti ano ang iya ginhimo? Nagpakatao siya sa bilang isa ka kubos nga bata. Gusto niya labuton ining mga katawhan nga nadula. So, bala mo kung panganay ka bala sa Rizal, no? Kung panganay ka, ikaw ang baga sa kwando, ikaw ang nagasilbing kung wala imo parents, ikaw ang nagasilbing amay kag iloy, no? Te kung panganay ka, kung baga sa kwan, kung halimbawa may mga decision making, ikaw ang ginapatawag anay. Di na to ang panganay to, unahan din pakato din panganay kay siya atong istoryahon, siya ang maga-represent sang iya bugos nga panimalay na. Ti amo ina ang power sang isa ka firstborn. Ti kay si Jesus Christ nahulog ang sala at nahulog sa sala ang tao. Ti gusto niya nga labuton ng tao. Labuton niya ang tao pinaagi sa iya nga pagpakatao diri sa duta. Kay hindi yaman malabot ang tao pinaagi sa iya dugo kung hindi siya magpakatao. Ti mo na sang natao siya diri sa duta, wala siya ginbaton sa kalibutan. Una pa lang sang ginbata siya mga kabyanan, wala siya sang ginsapulan, sarado ang mga ilistaran nga kumbaga sa aton subong nga mga panahon, mga hotel or mga inn, no? Or pension house o sa aton pa din nga mga term nga ginagamit sa mga sa aton nga generation. Ti wala sa to. Ti sa aton gani niya po subong yang kahimtangan niya kung may mga pension house, may mga parking area ya. May mga grahe, no? Halimbawa, hotel, may araginas parking space. Galing kay tungod may salakyan kita sa aton nga generation. Pero sa ilang nga panahon, sa gimbata si Jesus Christ, wala pa to yung salakyan. Ti ano pa lang ato dito, mga sapat. Ti instead nga parking space ang ato dito, kwadra ang ilang kwan, kumbaga sa kwan, ano galing ilang napasilungan sa mga sapat kung gabi. O sa Carabao, Turil. Kung Carabao, Turil. No? O sa mga manok, pinsa. Na,
Sa ila, kay kabayo dangki ang ilang nga ginasakyan, kwadra eh. Kag sa kwadra, may ara-dra nga pasungan sang kalanan, sang mga sapa. Ti karon kay waay gid lugar ang Misaya nga nag-abot sa kalibutan. Wala gid tagaan kay gi-expect sila nga harianon. Ti ang Dios ya may pinubuson niya mo. Ti expect sila nga harianon, wala gid nila ginbato ng Kristo. Biskan sa pagbata didto ginbutang si Jesus Christ sa pasungan. Pero wala yan nagaling lang si Jesus Christ kay gusto niya nga ang tanan niya tao malabot niya. Kay man pud sa manggaranon siya nagbata, Sister Rizal, nabulag sabi no, natawo sa dito sa pamilya sa manggaranon. Ang mga imol hindi ito basta-basta makapalapit. Hindi maka-access sa ila. Kay sarado ang gate. May mga gwardiya pa da pero Joel kung manggaranon, hindi ka basta-basta kasunod. Muna nga si Jesus Christ nag-agigit sa kubos nga pamilya. Kaya ang manggaranon, madali maka-access sa imol. Pero ang imol, hindi ka access basta-basta sa manggaranon. Kadto ka sa mga dungganon niya tao, sagit ka pa, hindi ka papasod dunda. Kung may ara man nga pa-accesson ka, dapat naka-line ka da, nakapila ka da, naka-schedule ka da, naka-booking ka da. Nga makadto ka dra sa kay Jesus Christ. Ti, imabudlay ma-access mo na nga si Jesus Christ, nag-agi sa pagkatao. Nagpakatao siya, pinaagi sa kubos ng pamilya. Nga biskan pa ang imol, biskan pa ang manggaranon, pwede ka access anytime sa iya. So amoy na nga siya tungod kay siya gahawid sa papel bilang isa ka firstborn, amoy na ang iya ginhimo. Gin-reach out niya tong tao nga nahulog sa sala. Kay wala na sa iban nga maka-reach out kundi ang panganay lang gid. Kay amo na obligasyon sa panahon ni Haring David sa Book of Psalms chapter 1. First Psalms chapter 16. No? Sa Samuel, sorry. Sa 1 Samuel chapter 16. Si Haring David hindi to panganay. But siya yung gali, kay biskan hindi siya panganay, pero daw subong siya isa ka panganay, nag-act sa bilang panganay. But siya yung pagpanganay gali, bilang panganay o firstborn, hindi gali siya naginahulugan niya, nauna kagid bata. Sa panahon to ni Kwan, ni Isaac at ni Ismael, ang panganay to si Ismael. Pero ang pagpakapanganay, ara ya sa ka-Isaac, siya yan ang nag-act bilang panganay. Kaya pala mo may ara gani karakter sa isa ka tao, Sister Rizal, no? Pero ihatag ko lang na si mo siguro, dogang. O sige, ihatag ko si mo. Padayon na. Okay. May ara karakter sa tao, nga biskan panganay sa iya, ang iya karakter daw hinipo. Hindi siya responsible ba? Hindi yung magampanan ang bilang isa ka panganay. May ara man yang nga hindi panganay pero gaak saya nga to siya ang panganay. Bisan hindi siya panganay, siya ginapatawag to. Ini ang panganay. Ay din atong kandiyo. Ang manghodi nga daw kabalo to mag-desisyon. Nakitaan sang kinaiya. Na kinaiya. Para sa kay Kwan sa sitwasyon bala ni Jacob pag ni Esau, ang karakter ni Esau hindi niya panganay. Tamo ang bali ibaligya iyang iya pagkabalya ang bali Jacob, si Jacob na wise man mo kag iya kinaiya panganay gid mo. Ang bali Jacob linsihanay sa nga duha, bali Jacob pakaunon ta ka sang nilaga ko kay mayad si Jacob magluto sa nilaga mo. Ang bali pakaunon ta ka sa nilaga ko pero ang pagkapanganay ihatag sa akon. Ay sige daw ay natabo istorya. Ginhatag ni Esau ang iyang pagkapanganay. Kay tungod wala sa iya ang mentality sa pagpapanganay. Kay kung panganay ka, ara sa imong responsibilidad. Among mana ang responsibilidad ni Jesus Christ nga tungod siya ang firstborn sang tanan nga tinuga, wala pa matuga ang kalibutan. Balya sa John lang tayo, sa Colossus kagina ginasambit man to sa chapter 1. Dra sa John, sa naunang John. Sa ginsiguran amo ang pulong kag ang pulong kaupod sa Dios kag ang pulong Dios kag wala sa migintuga kung hindi sa iya. Kag ang pulong nag-upod sa aton. But siningon mga kabyanan, wala pa iya matuga ning kalibutan, no? Ara na si Jesus Christ. Amo nga ginatawag ni siya nga firstborn. Kay dra sa Colossus, gin-connect dra sa Colossus, dra sa chapter 1, nga biskan wala pa niya ang mga espiritu nga may mga gahom. Wala pa niya mga tao nga gituga. Ara na siya. Kay siya iya amo nagtuga.
ti siyang ginatawag nga panganay, muna nga ining panganay, dako gid ang iya responsibilidad or papel diri sa plan of salvation, Sister Rizal. Okay. So muna nga ang panganay, Brother Donald, kalimbawa sa isa ka pamilya, ang panganay kung wala na ang tatay, dira na sa iya ginahatag gid almost one half gid na ang ginahatag nga property sa panganay sa palanublion bala. Tapos ang remaining ti amo lang to kung pila sila nga magulutod, amo lang to ang ilang tulungaon, including sang pagdumalahan sang ilang panimalay, dira man na ginahatag sa Panganay. firstborn niya or sa panganay nga ina. So kung baga ang katungdanan sang amay way gin-transfer dira sa firstborn. Motong nambal mo kagina nga may mga example dira sa Biblia nga hindi man sila ang panganay, apang sila ang nagtindog bilang taga dumala mayor sa ilang ng panimalay or nangindako sila, Brother Donald, hindi lang sa ila panimalay kundi sa ila gid nga komunidad pareha sa kay Isaac sa kay David, no? Nangindako gid sila hindi lang sa ila panimalay apang sa bilogid nga komunidad. So amoy na siya nga ang pagkapanganay amo na siya ang nag-refer sa highest rank, no? Preeminence ang pagkalabaw, ang authority niya, no? Dako ang iya nga authority kaysa ining paglantaw lang bala sang firstborn nimo. Ang ginalantaw amo lang ni ang imo pala pagkapanganay chronologically sa inyo nga mag-ululutod. So ang firstborn niya may ara siya gali sang highest rank, no? Labaw siya sa tanan, no? Kag ang tanan nga authority gin-invest sa iya or ginhatag sa iya. Ang diri may isa pag diri, Brother Donald, nga word nga gina-refer man sa kay Jesus Christ, no? May word diri nga bigatin, no? Bigatin na mga amnang ginatawag na doon, may permini naton na batian inang bigatin son, na begotten Son of God, that is Jesus Christ. Siya ang panganay, siya man mangod. So ang baldiri sa may Psalm chapter 2 verse 27, "You are my son, today I have begotten you." Buot silingon nga gin publicly recognize or gin declare gid siya nga siya amo ang firstborn, no? Nga sa iya ang tanan nga ara nga sa iya amay gin-invest or ginhatag sa iya na. So amoy na siya sa may diri man na may ari pagid ako diri. Si King David, diri sa kay King David. Si King David hindi man ni siya sang panganay. In fact, kuan pa na siya gani nang hinipo pa ni siya sa ilang magululutod. Apang siya amo ang ginbutang nga hari sang Israel to represent sang presence sang Ginoo, no? Ang mga hari sang Israel, they are not just a king, kundi nga sila gidya ang nagarepresent sang Ginoo sa sina nga katawhan. Kumbaga gin-invest sa ila ang pagdumalahan sang Dios. Kay asang una-una, ang Dios amo ang nagadumala sang katawhan sang Israel. Karon na saylo sa mga tawo ang pagdumalahan sini, kag amo na si King David. Kung si King David hari sang Israel, siya amo ang nagarepresent sang presensya sang Ginoo bilang ilang nga ruler kag ilang nga judge na. So amo ina siya sa may Romans 8, masahong ko ana ini ang Romans 8. Romans 8 verse 29. Ang baldiri. Kay halin pa sang una, nahibaluan na sang Dios kung sino ang iya mangin mga anak, kag ginplano na niya nga daan nga mangin kaangay sila sa iya anak nga si Jesus, agod siya ang mangin kamagulangan sa madamo nga mga katawhan. So ang tanan, Brother Donald, nga magsunod nga magpasakop sa kay Kristo, amo ni siya ang manugambit
mangin manunubli, no? Mangin coerce sila ni Jesus Christ, mo. Kung ito ginambal naton nga ang sistema sa nga pagka firstborn nimo, kumbaga ang imo panimalay, ang imo tatay may mga property nga amo ni, ti ang katunga sina ihatag gid na iya sang bilog sa firstborn. Ang remaining nga one half mabilin ina kag kun pila ang bilin nga magululutod amo na sila ang maga party sina sa context sining Romans chapter 8 verse 29 ang baldiri nga ginhimo ini ni isang amay ang baldiri nga agud nga ang tanan nga mga tawo nga magtuo sa kay Jesus Christ mangin coerce niya, no? Mangin kamagulangan sa madamo nga mga kauturan kag amo na gaginahambal kita to kagaina sa aton nya Sunday nga nahatagan kita kahigayunan nga mangin kaparte sa ginharian sang Ginoo. Mga coerced kita, manunubli kita sang amay sa langit bangod sang aton nga relasyon sa kay Jesus Christ. Gani kita mga kauturan, iaton batunon sa aton nga kaugalingon, magpaidalom kita sa pagdumalahan ni Kristo agud maambit naton ang ginharian sang amay. Dire sa may Hebrew chapter 1 verse 6. Hebrew chapter 1 verse 6. Ang badiri. Kag sang buot na ipadala sang Dios ang iya bugtong nga anak diri sa kalibutan, nagsiling man siya, ang tanan nga anghel sang Dios dapat magsimba sa iya, no? Amo ni ang pagkakilala sang tanan nga mga tinuga sang Ginoo sa kay Jesus Christ as the firstborn, no? Firstborn siya ang kilalahon tahuron nga manugdumala sang tanan nga mga creatures sang Ginoo. Tayo na ako dire. Ambal dire sa may ari pa kita dire nga Revelation chapter 1 chapter 1 verse 5. Ambal dire. Kag kun parte kay Hesukristo, siya ang masaligan nga manug pamatuod. Siya ang una gid nga nabanhaw. Kag siya man ang nagagahom sa tanan nga mga manug dumala diri sa kalibutan. Ginahigugma niya kita, kag paagi sa iya dugo, ginluwas kita sa aton nga mga sala. So amo na siya ang mga ngaman nga si Jesus Christ gid ang ginatawag nga firstborn na. So amoy na siya nga siya amo ang una gid nga nabanhaw, no? First, no, siya ang first. Preeminence of Christ sa badire. Amo ni siya nga bali Pablo sa amo ni ang pagkalabaw nga si Jesus Christ ginkilala gid siya nga preeminence gid siya sa tanan. Hambal diri sa may Colossians chapter 1 verses 15 to 16. Amo ni siya ang pagkalabaw or preeminence of Christ. Hambal diri. Si Kristo amo gid ang kaangay sang indi makita nga Dios, kag siya ang makagagahom sa tanan. Kay paagi sa iya kag para sa iya ginhimo sang Dios ang tanan nga butang sa langit kag sa duta. Indi lang nga makita kundi pati man ang indi makita, pareho sa bisan ano nga mga espiritu nga may otoridad o kun may gahom nga mga espiritu nga nagapangulo o kun nagahari. Sa may 17, sa wala pa mahimo ang bisan ano nga butang, si Kristo ara na. Kag paagi sa iya ang tanan nga mabutang nahamtang sa ila husto nga mga lugar. So amo ina siya mga kauturan, makaabyanan, ang pagkalabaw wala sang iban nga mga tinuga sa aton bala bisan gani sa mga anghel, Brother Donald, nga may mga gahoman,
pero wala sang amo ini nga pribilehiyo kag gahom, kundi nga si Kristo gid lang. Amo na siya ang ginahambal dira nga preeminence, the begotten, firstborn, no? Ginakilala siya nga firstborn. Kung ginakilala ikaw nga firstborn, ikaw gid ang tanan under sa imo, kag ikaw amo ang nagarule sa sina. Ibalik ko sa imo, Brother Donald. Okay, so Tuesday naton, head of the body. Ari. Amo man yung title ni Jesus Christ. Head of the body. Isa man siya gapon ka title sa head of the body. Kung natong gani ipagabasahon ang sinulatan ni Pablo, si Pablo magyapon ang sulat ni bala mo ang Efeso, no? Siya man nagsulat. Ang Colosas, siya man nagsulat, no? Ang Pilipos, siya man nagsulat. Si Pablo man nagambal diri sa Efeso chapter 1 verse 22. Ginpaidalom sang Dios ang tanan nga butang sa gahom ni Kristo, kag ginhimo niya siya nga pangulo sang tanan nga mga butang para mabuligan niya ang iglesia. Muna nga ginatawag siya nga head of the body, no? Kay ang iglesia amo ina ang lawas, kag si Kristo amo ina ang ulo sang iglesia. Kanay mabala sa panahon ni Juan, sa panahon sang Israel. Ang Israel gusto sang Ginoo dira sa chapter 28 verse 13 na sang Deuteronomy. Nga ang Israel amo man magahead sa bugos nga kalibutan. Oh, sila amo nang hambal. Sila ang gin-appoint ka maging leader sa kalibutan, head. Ngayon Firstborn Oh. ng iglesia. Ayata ko si Mateo. Oh, so dira, Brother Donald, kag nambal nimo ang Israel bangod ang Ginoo naghambal kay Moses, hambalon mo si Pero nga ang Israel amo ang akon kamagulangan, no? Bangod ang Israel, sa Israel, Brother Donald, gin-invest man sang Ginoo ang tanan nga blessing, agod nga ang tanan nga mga katawhan sa bilog nga kalibutan makaambit sang pagpakamaayo man sang Ginoo. So sa ila na tanan-tanan ang sa Israel, dira na tanan kung ano man ang aton subong kahimtangan, nagtuo kita kay Kristo, nangin kabahin kita sang panimalay sang Dios, dira na naton tanan nakuha bangod sang Israel, kay sila amo ang ginhatagan sang amo ina nga blessing, sa ila ginhatag ina as firstborn. Kita ya mga daw nagambit lang bala kita bangod sang nagtuo kita sa kay Kristo, nakaambit kita sang amo ina nga mga pagpakamaayo, head of the church. Dire sa may Efeso chapter 1. Basa mo chapter 1 Efeso. Efeso chapter 1 22. May pa. Okay. Verse 22, Efeso chapter 1 verse 22 hambal diri. Gin paidalom sang Dios ang tanan nga butang sa gahom ni Kristo, kag ginhimo niya siya nga pangulo sang tanan nga butang, agod mabuligan niya ang iglesia. Nga kung Brother Donald, kung hindi ikaw, Brother Donald, ang head, kung wala man lang ikaw kinamatarong, hindi mo gid mahimo, Brother Donald, ang isa ka butang, no? Hindi mo mabuligan ang mga katawhan nga ini kung wala man lang ikaw sang gahom dira, no? But then si Jesus Christ din invest gid sa iya sang Ginoo ang tanan-tanan, gin paidalom sa iya pagdumalahan ang tanan, agod nga mahimo niya ang iya maluyagan sa sini nga mga tinuga sang Ginoo sa iglesia, no? Bilang head sang iglesia, pangulo, siya ang aton pangulo or leader gid siya naton sa iglesia. Jesus is the head of the church. Paano naton maintindihan kung ini sa may Ephesians chapter 5 verse 23. 23. Kay ang bana amo ang ulo sang asawa, pero pareho man si Kristo amo ang ulo sang iglesia, nga amo ang iya lawas, kag siya man ang manluluwas, no? Amo na siya nga maintindihan naton ining ginatawag bala nga head. Ti ginpaanggid ni Pablo sa isa mag-asawa nga kung may mag-asawa gani, hindi ang babayi amo ang nagarule
or nagadala man og dumala sang ila nga panimalay kundi nga ang bana. Ti amo ina nga si Jesus Christ amo man ang head sang iglesia, buot silingon nga siya amo ang namanog dumala sang iglesia, siya amo ang ruler sang iglesia, kag siya man ang magaluwas sang ini nga iglesia, no? Asya ginhatag ina nga mga katungdanan sa iya. Sa may Exodus chapter 28 verse 25. Nambal diri. Kag ang duha ka punta sang kaludina 25 Exodus 18 Exodus 18 verse 25 ang baldiri. Nagpili siya sa mga Israelinon sa mga tawo nga may ikasarang sa paghukom, kag ginhimo niya sila nga mga opisyal sa grupo sang mga tawo nga tag 1,000 kag 100 kag tag 50 kag tag 10. So amoy na sang gina-example ini ano ning ano ang buot silingon sining head of the body nga kon head gali ikaw amo ang manog dumala. Parehas sang natabo bala didto sang si Moses no nagadumala sang kadamaan sang Israel, ginsugo siya sang iya ugangan nga si Jethro nga magbutang ka sa mga leader sa kada grupo sang tag 1,000, 500 no hasta gid sa napulo, mga tag napulo na lang pagbutang ka grupo, kag amo ina sila ang dumala, naga-look over, naga-rule sa sina nga mga katawhan. Amo na ang kahalimbawa sang katungdanan ni Jesus Christ as the head of the church. No, ibalik ko na mo. Okay, so walumpat na kita or May ari pa diri sa may Duga sa may Deuteronomy chapter 13 28 verse 13 ang baldiri. Himuon kamo sang Ginoo nga mga pangulo sa mga nasyon, kag indi sumulunod lang, huo ara kamo permi sa ibabaw kag indi sa idalom, kun tumanon kag sundon lang ninyo sing maayo ang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios nga ginahatag ko sa inyo subong. So amo ini ang kahalimbawa, Brother Donald, sang Israel man, kung sila man ang mga head, sila amo ang mangin rulers ang sini nga kalibutan, nga ang tanan nga mga nasyon magapaidalom sa ila, no? Sila amo ang mangin sulundon naton sang tanan nga mga nasyon, tanan nga lahi sang tawo sa sini nga kalibutan. Kung kita gali nga mga katawhan, Brother Donald, mangin matinumanon sa Ginoo, no, kita amo ang mga himuon kita niya nga mga manugdumala. Suno gani sa original state sang tawo, sang gin-create siya, manugdumala ang mga katawhan sang Ginoo. Si Adan kag si Eva manugdumala gid sila. Kaso lang sang nadula ang image and likeness ang Ginoo sa aton, hindi na karon kita manugdumala apang mga sumulunod kita. Consequences ina sang mga aton mga kakulangan, sang mga sala nga aton nga nahimo aton nga kabuhi. Dire sa may Mika, sa may Mika 3 verse 9 baldiri. Kamu nga mga pangulo sang Israel kag sang Juda, pamati kamo, ginakaugtan ninyo ang hustisya kag gintiko sa ang husto. Namo na nga nadula na ato bangod yani nga ang tawo wala nangin masinundanon sa Ginoo, gani nga sa aton panahon subong indi naton makit-an nga ang ginhambal sang Ginoo nga iya nga firstborn nga mga katawhan amo ang dumala, naga-rule sa bilog nga kalibutan, bangod hindi sila nagmatinumanon. But pasalamatan gyapon naton ang Ginoo nga sa pihak sang kapakyasan sa mga tawo may ara gihapon nga putli nga si Hesukristo nga amo ang nagpakita sang imahe
sang aton hindi makita nga Dios nga amay sa sini nga kalibutan, kag siya amo ang magadumala sa aton, no, sa aton nga iglesia. Si Jesus Christ amo ang aton nga head or aton nga pangulo. Kung hindi bangod sa kay Jesus Christ, si Jesus Christ amo ang nagarol sa aton, naghatag sa mga pagsulundan, no, kag siya man amo magaluwas sa aton. Hindi mahimo nga ang ulo amo si Jesus Christ matarong dayon ang iya nga mga lawas nga kita ina nga mga tumuluon niya, hindi mangin kaangay niya, kundi nga ang tanan naton nga ginahimo ina bangod sa aton nga Ginoo suno sa iya nga mga pagpanudlo, no, amo na nga wala kita nagasumpaki bala. Hindi mahimo nga ang ginatudlo ni Jesus Christ gintuman sang isang tuong kamot, pero ang isa ka kamot wala. Tanan kita nagahilio sa bangod sang sa kay Jesus Christ nga amo ang aton head of the church. Iya kita nga ginluwas kag gindala sa sina nga iglesia nga iya nga ginpanguluhan. Ibalik ko sa imo. Okay, so Wednesday naton, no, ang ginsuguran, no, kag ang manogsugod. The beginning, amo naman nagyapon ang title ni Jesus Christ. Ano man ang ginatawag bala nga Alpha kag Omega, ginsuguran kag ang katapusan. So title gyapon ini ni Jesus Christ ang in the beginning, mga kabyanan, no. Ti amo ini, no, kung aton pagabasahon ang Colossus chapter 1, no, kung aton ini pagabasahon Colossus chapter 1 verse 18, ang hambal diri, mga kabyanan, no. Siya ang ulo sa iglesia nga amo ang lawas, siya ang nauna, ang nauna nga nabanhaw sa pagpakilala sa iya, amo siya ang pinakauna sa tanan. Ti amo ang iya title sa gihapon, mga kabyanan, no? Makita naton nga siya ang kamagulangan mo to kagina sa aton nga ginkuan, siya ang firstborn, no? Siya ang beginning, no? Kay tungod siya ang creator. Amo na ang pinaka malipot nga istorya sang aton nga pagtuon. Kay tungod siya ang managasugod, siya man ang creator. Ti siya ang in the beginning. Muna nga sang gitugas ang Ginoo ang kalibutan da sa Genesis 1:1, sa ginsuguran dara ginatawa gitugas sa Dios ang langit kag ang duta. Amo man si Jesus, no, nga ang katawhan kag ang iglesia hindi lamang bangod sa iya nga pagkatawo, kundi bangod man nga siya amo ang manunuga. Hindi lang nga siya ang leader sang iglesia, siya ang hindi man siya ang tagaluwas sa mga tao, hindi lang, kundi siya gidya ang manunuga. Muna nga ginatawag siya, Sister Rachel, nga in the beginning. Ang ginsuguran. Okay, so siya mo ang manunuga, ginhalinan sang tanan nga butang sa langit man o kun dire sa kalibutan. Now siya ang creator ni tanan. Apang kag sang nakasala kita nga mga tawo, siya man ang nag-initiate, no, nagpangita sang paagi, no, nagpakita sang pamaagi agod nga kita maluwas bala mabalik niya sa original state na aton nga kaimtangan. So amoy na siya nga the beginning and the initiator. Sang nakasala na kita, sang nakasala na si Adan kag si Eva didto sa garden, wala na, nanago na, nagpalagyo na, nanago na sila. Kung hindi sila abi, Brother Donald, kintawag sang Ginoo, pareha sa aton man panahon subong. Kung kita abi makasala, hindi ba lang nga wala kita sang kusog nga palapit sa Ginoo agod nga magtuad sang aton sala. Anong tendency naton? Nagapalagyo kita. Hindi kita makapangamuyo, hindi kita pangamuyo. Hindi kita magdangop sa aton nga Ginoo.
kung wala sa pag-initiate or paghikot sa aton sang balaan nga espiritu, hindi gidya kita kabalik sa aton nga Ginoo. So bilang creator naton, sang nahamulag kita sa iya bangod nga kita nakasala, siya amo ang nagpangita sang paagi agud nga kita makabalik sa iya, no? Makabalik sa iya. Idiretso ko diri sa may Thursday, Brother Donald. Sa ano nga rason nga kita maging luwas ang ginuod dito sa aton kaimtangan nga pagka makasala? Pagi sa kamatayon ni Jesus Christ na tubos kita, no? Sa tuyo, nambal diri sa aton nga Thursday, to reconcile all things, no? Ang langit kag ini nga kalibutan, ay may iban pa nga mga tinuga ang Ginoo apang kitaya nga mga ari sa kalibutan, amo ang nahamulag sa aton nga Dios. Amo na nga ang tanan nga inigin himo sang Dios amay paagi sa kay Jesus Christ, no? Agod nga kita nga mga tawo ma-reconcile, no? Kag ang tinuga sang Dios sa langit kag diri sa duta ma-reconcile sa kada isa. Bangod sang nakasala kita, namulag kita sa aton nga Ginoo. Ibalik ya ang harmonia. Wala na kita relasyon dito sa ila. Ginpagwa na gani sa Garden of Eden ang tawo hindi nakasulod. Si Adan kag si Eva ara na lang sagwa sang gate sang Garden of Eden. Nagatanaw sila dito sa sulod, no, sang ila daan nga kahimtangan to sa sulod, hindi na gid sila kasulod dito. Then bangod sang bugay sang Dios paagi sa kay Kristo, kita ginluwas sang Ginoo agod nga kita ma-reconcile liwat kita, mapabalik kita sa aton nga manunuga, ang maayo naton nga relasyon mapabalik sa aton nga manunuga. Sa may Colossians chapter 1 verse 19 kag 20 kinahambal diri. Hambal diri. Kay gusto sang Dios nga amay nga ang iya pagka Dios makita tanan na kay Kristo. Kag paagi kay Kristo mapabalik sang Dios ang iya maayo nga relasyon sa tanan nga iya ginhimo sa langit kag sa diri sa duta. Ginhimo niya ini paagi sa dugo ni Kristo sa cross, na amo na ang katuyuan sang Ginoo, no, sa aton nga aman nga si Jesus Christ ginagin padala diri bilang nagpakatawo sa sini nga kalibutan, nagpangginmatay sa cross agud nga kita nga mga tawo ma-reconcile, mapabalik ang aton maayo nga relasyon sa aton nga Dios didto sa langit, Brother Donald. So amoy na siya nga karon kay may maayo na kita nga relasyon sa aton nga amay paagi sa kay Ginoong Hesus, aton ina nga tipigan tubtob nga kita balikan sang aton nga creator kag aton nga redeemer sa sininga kalibutan. Balik ko sa imo. Okay, so amo ini no nga ang Ginoo naga-initiate gid sa pagpasaguli sang tawo sa original nga kahimtangan. Amo ni ang purpose sang pagkaris ang aton nga Ginoo diri sa pagluwas sa aton pinaagi sa cross. Kay kanugod mo, kay bala mo tani kitaya ang kadagway sang Dios yan. Kitaya ang ginatawag nga sa aton nga Sabado nga pagtuon ining labaw nga preeminence ni Kristo, labaw sa Satanan. Kag ang kadagway, no, diri sa Sunday si Kristo gyapon ang gina-refer, pero dapat kita kaambit dapat ini isang tao, no, may experience yan tanin ni isang tao nga siya ang Siya man kambit man sila nga kadagway sa Dios, pero tungod sa sala na duga, tungod sa pagkamagulang ni Jesus Christ, ang iya nga pagka firstborn, no, nauna sa Satanan, preeminensya, ginaghatag sa sang effort nga ang tao maibalik mapasaguli man sa atong first day
nga ginpasaguli ni Jesus Christ ang tao kag gitagaan otoridad, no, ginrepresent ni Jesus Christ ang amay diri sa duta para lamang pa ang tao maibalik dito sa dati nga original nga kadagway gid sa matuod ni Dios. Kaya atong karakter subong hindi din kadagway sa Dios. Kay duwa na atong karakter, no, may maayo kita nga karakter, may malain kita nga karakter, sa kaya dapat yang aton na hibaluan niya maayo lang ta ang karakter ni Jesus Christ puro lang na maayo. Hindi na kita kadagway. Gusto sang Ginoo mapasaguli ato ang iya nga pagpanuga dito sa Genesis chapter 1 verse 25 to 26 nga gintugan niya ang tao suno sa iya dagway kag kinaiya. Mapasaguli. Okay, so mga takop kita sa aton nga pagtuon sa sininga semana, no. Pangabayon naton Sister Rachel sa pangamuyo. Pangamuyo kita. Balaan kag may gugmaon namon nga Dios nga ra ka sa kataasan sa mga langit. Dako ang amon pagpasalamat sa sininga pagtuon. O sa diin Ginoo natun-an namon ang mga kamatuoran parte sa kay Jesus Christ. Kag ang imo kabubuton Ginoo nga natuman paagi sa iya. Karon salamat gid niya madamo amay nga paagi sa kay Jesus Christ sa iya dugo. Sa iya kamatayon sa cross kami Ginoo napatawad sang amon mga sala. Kag karon Ginoo nakapanumbalik ang maayo namon nga relasyon dira sa imo. Ginoo buligi kami nga ini nga maayo nga relasyon Ginoo magapabilin tubtob kami Ginoo mabalikan ni Jesus sa sininga kalibutan. Ginoo ginatugyan namon sa imo ang ini nga mensahe kabay nga ang imo paggahom Ginoo luntad kag ini nga mensahe mabaton sa kada isa nimo nga mga katawhan kag tudlo sa ila sang kamatuoran kag magabulig sa ila nga mabaton nila Ginoo ang imong kaluwasan. Salamat sang tanan kaayo sa pagpakigupod sa amon. Pinatugyan namon ini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.